Kuko ang isang binatilyo sa Quezon City. Tinamaan kasi siya ng ipinagbabawal na paputok na whistle bomb. Kabilang siya sa mahigit 20 naputukan sa East Avenue Medical Center. At live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, ano-ano pa ang kaso ng mga naputukan dyan? Cheryl, mga minor de edad ang karamihan sa mga biktima ng paputok ang dinala rito sa East Avenue Medical Center. Karamihan sa kanila ay natamaan ng mga iligal na paputok gaya ng boga at whistle bomb. Nanginginig pa rin sa kirot ang kamay ng 13 anyos na binatilyong ito matapos ma-discharge kaninang umaga sa East Avenue Medical Center. Tinamaan siya ng whistle bomb kagabi. Sugatan ang kaliwa niyang kamay at inoperahan para tanggalin ang lahat ng kanyang mga kuko. Maswerte na nga lang daw at hindi siya naputulan ng daliri. Nagulat po talaga ako na nagpapaputok pala siya. First time lang po din ngayon na pagsindi niya, katapos niya bigla nang sumabog. Mula naman sa Santa Rosa, Laguna, ibinyahe pa papuntang East Ave ang 8 taong gulang na batang tinamaan ng boga. Wala raw kasing burn specialist ang unang ospital na pinuntahan nila sa Laguna. May second-degree burn siya sa muka, leeg at singit. Lumabas lang daw ang bata para manood sana ng fireworks. May mga batang nagpe-prepare ng boga. Then upon preparation kasi, yung apoy nagkalat kasi nabagsak yung lata na may alcohol. So may apoy yon, nagtalisikan yun, dumikit sa anak ko. Then dapat po talaga, pinagbabawal po talaga, binaban po talaga in every community, lalo sa mga barangay, lalo na sa mga bata na wala namang knowledge dun sa pagpapaputok po talaga dapat. Kasi illegal nga po talaga yung mga paputok, hindi siya safe. May isa namang mula Novaliches ang naputulan ng daliri matapos magpaputok ng whistle bomb. Sa huling tala, umabot na sa 25 ang naitalang fireworks-related injury sa East Avenue Medical Center. Mas mataas yan kumpara noong nakaraang taon. Historically, may mga nagpapatingin pa ng January 1 and January 2. So baka madagdagan pa tong mga cases namin. Karamihan sa mga pasyente minor de edad at natamaan ng mga iligal na paputok gaya ng boga at whistle bomb. 3 ang naka-admit pa rin at nagpapagaling sa ospital. May ilang dinala rin sa ospital dahil sa aksidente sa kalsada. Cheryl, sa mga oras na ito, wala pa na mga bagong pasyente na biktima ng paputok ang naidagdag sa mga kaso. Pero nananatiling na code white status ang ospital para tumugon sa emergency cases. Cheryl? Maraming salamat, Camille Samonte. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.